Kung kaya, since the Lord uniquely made you one of us, your unique skill na binigay sa iyo, talents and gifts, ay dapat natin gamitin sa ikalulugod niya. Ang tanging layunin natin sa mundong ito, siya ay ating purihin at luwalhatiin. Ang tanging paraan upang maipakita natin ang ating layunin sa mundong ito ay sa pamamagitan ng isang relasyon sa ating Panginoon. Huwag mong subukan gamitin ang Diyos para sa iyong layunin. Sa halip, ipagamit mo ang sarili mo sa Diyos. Hindi lagi tayo na kung saan ay hihiling-hihiling. Ikaw ay isang biyaya sa iba. We are blessing to others. Alam niyo, ang Panginoon kumakasangkapan ng iba't ibang tao, ibang pagkakataon, iba't ibang panahon, okay? Para tuparin kung ano yung nakalaan sa bawat isa sa atin. Pero simple lang po ang Kristiyano, minsan kadalas sinasabi natin yan. Maaari tayong maging ilaw sa iba. Sa mga taong nabubuhay sa sanlibutan nito, sa pamamagitan na kung saan ang iyong mga kilos ay may kapangyarihan na magbigay ng biyaya sa buhay ng iyong mga kakilala. Sa magandang paraan ng iyong pamumuhay, maaari ka makapag-inspire. Hindi porket ikaw ay simpleng tao lamang, ay wala kang silbi sa mundo. Maaaring sa simpleng iyong serbisyo ay makakatulong ka sa tao, maaaring ito ang layunin na dapat mong isagawa sa mundo ito. Kung masusundan natin yung tinatawag na pagpupunyakin natin na sa pamamagitan ng paglilingkod at pagpapakita ng mga kabutihan sa iba, ay makakatulong upang maisagawa mo ang layunin mo sa mundo ito. Kung kayo po nyo kung isa't tabi, kung anong potensyal mayroon kayo sa inyong mga sarili. Kung anong bagay at kung saan kayo maaaring makatulong. Lagi po natin isipin, ang layunin natin sa buhay natin sa mundo ito ay ang lumago ang ating mga espiritual na pangangailangan. Makipag-ugnayan sa mas mataas na kalagayan at ang relasyon natin sa ating Panginoon at makatulong ng positibo sa ating paligid, mabuhay ng may saysay sa pamamagitan ng paggamit ng iyong mga natatanging mga talento. Ikaw ay blessing sa iba. Huwag natin sayangin ang ating mga buhay dahil ang layunin natin ay hindi para sa ating sarili lamang. Binigyan ang bawat isa sa atin ng takdang gawain upang paglingkuran, luwalhatiin, at ipatupad ang utos ng Panginoon sa atin. Sana po ay magbigay sa atin ang malinis mensahe kong ito ng inspirasyon at magpatuloy tayo sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano kung bakit tayo narito sa mundo. Ingatan natin ang ating mga sarili, ang ating mga pananampalataya, ang ating mga buhay, at ilaan natin at ituon natin ano ang dahilan natin sa mundo ito. Ang lugurin, sambahin, ang ating Panginoon nang sa gayon ay makamit ng bawat isa sa atin ang eternal life na ipinangako niya sa atin. Huwag tayong panghinaan ng ating mga pananampalataya. Magpatuloy tayo hanggang sa wakas para sa ating kaligtasan. Magandang umaga.
salamat po sa turo at aral na ibinahagi sa atin ang ating aral sa umagang ito. Tayo po ay dumako sa pinakasentro ng ating gawain. Tumawid po tayo ng isang awitin pa sa ating number 200.